nga po, if you know, you shall know the truth and the truth shall set you free. No? Ang napakaganda po sa atin, yung tinanggap po nating banal na Espiritu sa buhay po natin, ay pag meron po mga salita na pagbibigay sa atin ng sabi nga po, minsan talagang pagpapaalala, alam nyo, ang kagandahan sa atin, dahil kasi yung banal na Espiritu po na sa atin, hindi niya tayo tinuturuan na makondem tayo. Sapagkat, alam nyo, tayo po mga Kristiyano, napakadali pong matuto eh. Kaya nga lang, siyempre, talagang papaalalahanin natin palagi, di po ba? Nasa proseso po tayo eh. Pero alam nyo, may pangako po ang Diyos na kung titignan po natin sa salita niya, yung mga ganong kahinaan po natin, pero siya yung pinangako sa Titus verse 10, 2 and 10, 11. King James Version kasi po ito. Pero kung mabasahin po natin ito sa NIV, meron kayo NIV dyan? Meron bang may dalang Bible? NIV. NIV ba? Tingnan mo ako NIV. New King James Version. Yung NIV. Ang sabi po kasi sa NIV, for the grace of God that brings salvation has spirit to all men. Ang sabi po doon sa 11, teaching us to say no. Ang sabi po doon sa NIV. Ibig sabihin, ang provision po ng Diyos ay ang biyaya po ng Diyos. It will teach us to say no. Sabi dyan, di ba? Denying ungodliness and worldly lust, and we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Nakita nyo? So it is only the grace of God. Kaya nga po ang sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 it is by grace that you have been saved, and not, sabi nga, hindi yung mga gawa ninyo. It is the grace of God. Na kahit napakaganda sa atin, dahil kasi ito ay tinuturo sa atin lagi po tayong umasa sa biyaya po ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Okay, eto ngayon po pagtuturo ngayon na gagawin natin, biyaya pa rin ng Diyos, dahil kasi nga po, sabi nga, eto pa rin yung continuation na kung saan ay talagang medyo naputol tayo noon, nung isang linggo. At sabi na, buti wala si Sopilito, para natin siya paliwanag natin ng gusto ito. Pero sabi, all things work together for good sa Panginoon. Napakahalaga ang mga topic na pinapagdala natin, lalo itong topic na ito, upang sabi nga po, mabuksan po yung kaisapan natin sa katotohanan na kung sino ba talaga tayo at ano ba yung mga dapat nating gampanan doon sa ating buhay Kristiyano. Yung pong introduction ko po noon, at for the sake nga po doon sa mga, sabi nga po, yung mga bago rito, at alam natin na ang mga pinapag-aralan natin dito ay tungkol sa worship and then fellowship, and then discipleship, ministry. At ito po yung topic natin kung bakit natin pinag-uusapan. Yung shape na kung saan po yun ang continuation ng topic natin. Yung ministry, sabi nga po, a function for living and a profession to live out. Ministry helps us to find and develop our talents and use them in serving others. Amen? At ito po yung pag-equip na ginagawa, pag-aralan natin kung ano shape natin at ano mga abilidad na binigay po sa atin at ano po yung gamit para, sabi nga po, mabigyan ng kapurihan po ang Diyos. Matapos po yung sa evangelism na kung saan a focus for living and a principle to live, Pagkatapos, evangelism helps you fulfill your mission of reaching your friends and family for Christ. Okay, yan po yun na introduction natin. Kaya punta na po tayo doon sa, sabi nga po, ano bang kahalagahan ng mga ito? Sabi nga, He makes the whole body fit together, and unites it through the support of every joint. As each and every part does its job, He makes the body grow so that it builds itself up in love. Dapat ito po yung mga pamarang ginagawa natin. Na ang, sabi nga po, dimension of church growth is, sabi nga, churches grow warmer through fellowship. And then, churches grow stronger to, worship. Amen? Pagkatapos, deeper to discipleship. And then, broader through ministry. Lumalawak po yung nasasakupan natin. Pagkatapos, sabi nga po, larger than to evangelism. Okay, lalago po, lalaki ang gawain kapag sabi nga po, ang lahat po ay kikilos. Hindi lang po lalaki, kundi sabi nga po, titibay at tatatag ang pananampalataya ng bawat isa. So, kaya ang topic po natin, sabi nga po, what is my shape? Tapos, SHAP, makikita natin doon yung spiritual gift, what are you gifted to do? Tapos yung heart natin, sabi nga, what you love to do, your passions, your interests, put inside you by God.
And then yung H, yung abilities natin, the natural abilities that you're good at, no, whatever, what am I naturally able to do? Pagkatapos sa yung personality, na kung saan po, you have a very distinct personality, different than everybody. No? Meron pa individual differences, ang sabi po sa mundo. No? Else the word, what is my personality that God can use, and then yung experiences natin, na kung saan, ito po, yung mga emotional, mga spiritual, mga painful experiences natin, ay magagamit para ng Diyos kapag ipagkakatiwala mo po sa Kanya. Amen? So, dito po tayo nagbabase ng ating magiging topic na pinamagatan po natin, Unwrapping Your Spiritual Gift, Part 2. Amen? So, ipagpaputuloy po natin dahil kasi naputol po tayo doon sa, nandun ba tayo doon sa they shine, no? They shine your witness. Yun ba yun doon tayo naputol? Or doon sa they shine your witness For ba? reason you need to know your gifts. For reasons na ba? Opo. For reasons you need to know your gift. For reasons to know, you need to know your gift. Number one. Okay, so pumunta tayo doon para kasi medyo alam yung review natin. For reasons you need to know your gift. They shine your Doon ba tayo They shine your witness po sana. yun, doon sa they shine your witness. Okay, doon sa tayo nagtapos, no? And then ipaliwanag natin because they shape your work, pagkatapos, saka They show your work. they show your work, They share your they share your worship, They shine your witness. they shine, okay. So, natapos po yata tayo doon sa they share your worship, di ba ba? Okay, so i-review po natin, amen? Yes. So, bago po tayo patuloy, let's pray. Thank you, O God. Lord, salamat po Diyos sa hapon na ito, O God. Salamat sa presensya mo, O God. Salamat, Lord, sa knowledge and revelation na ibubuhos mo sa buhay ng bawat isa sa Panginoon. Na naniniwala kayo, Panginoon, Lord God, this is your message to each and every one of us, Panginoon. Equipping us, Panginoon, upang maggamit mo kami, Panginoon, Lord God, dito sa ubasan mo, Panginoon, Lord God, sa God Disabled Ministry, Panginoon, Lord God. We thank you so much, O God. At inaalay namin, Panginoon, Lord God, ang oras na ito, Panginoon. We thank you so much and we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray. Amen. So, magre-review po tayo. For gifts, when you accept Christ, for reasons, you need to know your gifts, and for steps to using your gift. At yun po yung forgive, no, when you accept Christ, ang sabi po doon, ang natanggap po natin, the gift of forgiveness, no? Na sa hinango po natin doon, yung sabi nga Romans 5:15, Jesus Christ brought forgiveness to many through God's bountiful gift. Tandaan nyo, napatawad na po tayo. Napatawad tayo noon, ngayon, at maski kinabukasan. Ito po yung kapatawaran binigay po sa atin. So, there is therefore now no condemnation. Amen po ba? Kailangan maliwanag po sa atin yan. Kasi kung pag hindi po natin maunawaan ito, alam niyo po, hihilahin at hihilahin po tayo. Hihilahin tayo ng kalaban. Dahil yun ang gusto niya. Ipapaalala niya palagi, ito yung pagkakasala mo, ito yung mga... Pero pinatawad na yan ng Diyos. Amen? Okay, so iyon po yung binigay sa atin na una, gift of forgiveness, and then the gift of eternal life. No? Ang sabi po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Nalaman po natin dito that it is only by grace. Amen? Okay, hindi po sa gawa natin, hindi po sa bait natin, hindi po doon sa papagbigay tayo, hindi po. It is only through the grace of God. Amen. Amen? Umasa lang tayo sa biyaya ng Diyos. Okay, anong biyaya? Biyaya na ibinigay niya po sa atin ang banal na Espiritu po. Yung ibig sabihin, magpasakop ka sa Kanya, amen? Magpasakop ka sa Kanya at siya kumilos sa buhay mo, may kasiguraduhan ka. Amen? Okay? So, alam nyo yung po kaninang mensahe ni Christina tungkol dun sa pinaliwanag niya. Napakaliwanag po na yung ginagawa po sa atin ng Diyos, ano, kapag nakakarinig po tayo ng mga mensahe na gano'n, alam nyo, kung ikaw po ay, sabi nga, gusto mong matuto, alam nyo, it's very inspiring, encouraging. Ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos eh. Amen? Ibig sabihin, nagpapasakop ka eh, ginagamit mo ito na yung pagkatao mo. Amen? Pero kapag ikaw ay medyo naging negatibo yung dating mo, alam mo ang ginagamit mo, doon magpapakita eh, yung pagkabadong mo. Pero alam niyo sa akin, alam niyo, natural lang sa akin yan. Dati sa talagang nandidiyan pa yan eh. Yung mapagrebeldeng katauhan na yan. And it is a challenge for us. Amen.
Sa leadership, this is a challenge for us. Na kahit hindi namin tinatanggap ito na matigas ang ilong mo, hindi. Nagpapasalamat kami dahil kasi ang nakikita namin po sa inyo, alam nyo, nakikita din namin sa amin sarili. Hindi po kami pwedeng magturo dahil kasi kapag tinuro, tatlo yung nakaturo sa amin. Nakita ninyo? So, pare-parehas lang tayo rito eh. Pare-parehas lang tayo nagpapasakop, pare-parehas na nagpapatuloy. Amen? Ay, na-bless na ako kay Dayan kagabi at nag-text siya sa akin. Supposed to be talagang si Dayan in-assign ko na mag-share ngayon. No? Tapos sabi niya hindi nga daw siya handa. Pagkatapos sabi niya, sorry po at ako yung pabaya. Kasi hindi nakapag-attend si Dayan dahil kasi talagang busy. Alam niyo, sa mga ganong pagkakataon sa amin po, talagang sa akin wala pong pan sa akin yun eh. Natutuwa pa nga ako dahil kasi pagpapala ng Diyos yan eh. Okay, huwag sana maging ang dating sa'yo, yung parang, ako wala na naman doon. That is condemnation. That is condemnation, please. Huwag mong entertain yan, iha. Huwag yung i-entertain yung mga ganun. Siyempre, mahalata rin kung minsan kasi kung talagang ikaw ay talagang tinatamad na eh. Kaya nga, noong isang linggo, talagang pumalo talaga ako rito. At talagang, sabi ko hindi ko anak kita papaluin talaga kita. Pero paano kayo magmamahal? Pagod at tamad. Pagod. Iba ho yun. Iba yun, kita nyo? Pagod sa tamad, iba yun. Iba yun. Yung tamad pinapalo, pero yung pagod inauna-unawa yan. Nagsusumikap. Okay? Kasi bunggalo yata ipapatayo. Paano pag magkasama yun? Ha? Pagod at tamad. Di ba ba ulan? So, nagpapasalamat tayo sa amin po dahil kasi sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, okay, itong gift na ito mapapa sa atin, eternal life. Amen? Pero tandaan nyo dalawa po eternal life Okay? Okay, ito makinig kayo. Dalawa po eternal life. Alam niyo yan, di ba? Eternal life doon sa walang aircon. Tapos eternal life naman doon sa may aircon. Okay, mamili kayo kung saan. Okay, kita nyo? So, gift din yan, no? Okay, dito natin nakita, nag-gift din pala si Satanas, no? Nag-gift din siya, eternal life para sa akin. Okay? So, sabi nga po, ang pangatlo po, yung gift of the Holy Spirit. At dito po natin nalaman na sabi po doon, God is given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. At paano natin malalaman, sabi nga po, ayan, yung kabisado ito ni Lucy, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, sabi ganun. Diba? Hindi ka mapupunta sa bilang eternal life. Diba? Against such thing, ito pala yung kasiguran natin, ito yung ticket natin kung meron talaga tayo nito. Amen? Pero ito, sabi nga, ito medyo ako hindi naman instant po napupunta sa atin lahat yan Diba? Sabi natin, pinapagana natin, it's just like a muscle Diba? Nung pinanganak tayo, may muscle na tayo Nagde-depende sa iyo yan kung sakaling palalakihin mo yung muscle na Wala si Ronald dito ngayon para at least magbibigay sa tayo ng sample Diba? Okay, hindi lumaki yung muscle na yan kung hindi talaga siya nag-exercise. Kung hindi talaga siya bumuhat ng napakabigat. Alam mo, nasubukan sa Pilipinas noon. Nung dumating ako, sabi ko, kailangan medyo yung pagbabantay ko din sa computer center, medyo yung hindi ko pabayaan yung katawan ko. Malapit lang sa amin yung gym. Alam nyo, nung pinagbuhat ako, sabi ko, pinipili ko lang yung binubuhat ko Pumunta sa akin yung trainer, sabi hindi po ganyan yung pamamaraan. Sige, sabi ko, sige, ikaw. Bakit talagang pinersa ako kinabukasan, hindi na makabalik. Talagang pepersahin talaga yung ibibigay sa'yo talaga yung upang talaga. Nakita ko naman talaga yung nag-improvement talaga. Lumaki naman yung mga muscle nila, hindi yung po sa akin. Ganun po yung mga maraan. Ibig sabihin, ito, pwersahin ninyo. Alam nyo, nakikita ko po sa inyo yung pamimwersang ginagawa ninyo di ba? Nag-atin kayo ng Tuesday, nag-atin kayo ng Thursday, di ba? Ng Friday. Nakita nyo? Friday. Nakita nyo, ito yung pang-force natin upang lalaki yung mga muscle.
Amen. Iyan po ang mga pamaraan ng Diyos. Tapos mamaya pa, tapos may sasama na naman, may Saturday pa ng, pagkatapos pa ng gawain, may sasama pa itong ilang ba sasama. Dance. Amen? Okay? So, ganun po yung pamaraan ng Diyos. So, malalaki yung mga muscle na yan. Pagkatapos, yan ako, the gift of the special abilities. Ano daw yun? Ibinibigay din pala ito sa atin, no? Kaya ano po, each of you has been blessed with one of God's wonderful gifts to be used in serving of others, so use your gift well. Yes. Tandaan nyo, yung po pinag-aralan natin na yung mga abilidad po na ibinigay po sa atin ay hindi po para sa atin lang. Amen? Binigay po yan para sa kapwa natin, sa pamilya natin. Serving of others. Amen? So, the gift, ito po yung pangalawa. 4 reasons you need to know your gifts. Yan. Bakit napakahalaga na dapat natin alaman. Amen? Okay, they shape your work. No? Ibig sabihin, function follows form. Magagamit lang ng Diyos yung gift mo kung sakaling ma-discover mo kung ano yun. Kasi kung minsan, meron tayong mga akala natin na gift natin, yung pala na kung nag-away-away na yung mga sinabihan mo. Ay, hindi mo gift yun. Okay, so, yun po yung dapat natin titignan, no? Yung ingat tayo doon. Pero alam nyo, napakaganda doon. Kasi di ba napag-aralan po natin, Hindi ko puktan. alam nyo, di ba napag-aralan po natin yung tree of knowledge of good and evil? Alam nyo, nagbigay po sa atin yun ng tamang kaunawaan sa mga bagay. Na, di ba kung minsan meron tayong ginawa, tama naman yung ginawa ko, ba't naman naging gano'n, di ba? Ibig pala sabihin, ginagamit mo na yung kaalaman mo dun sa tree of knowledge of good and evil. Pero meron tree of life na kung saan, di ba, na kapag ginawa mo isang bagay, nagbunga, di ba? Kaya kasi ginamit mo yung tree of life di ba? Pero kung ginamit mo yung tree of knowledge of good and evil, tama sa una, pero makita mo ang naging resulta, nagkagulo na. So, napakaganda kasi pinapag-aralan natin yung mga bagay, no? Dapat natin isa sa alang-alang kung sakaling sabi nga po, ginagamit yung shape natin, no? They shape your work, ang sabi niyan, there are different spiritual gifts, but the same Spirit gives them, no? Isa lang po. There are different ways of serving it, the same Lord is served. There are different types of work to do, but the same God produces every gift in every person. Pagkatapos, yung they show your worth, yan, napaganda ito, di ba? Alam nyo, dito nabuksan po yung kaisipan ko, kakaunawaan ko doon sa mga bagay na sabi nga po. Kasi di ba, ang sabi po dyan, they show how is your worth, di ba? We are God's masterpiece, di ba? He has created us anew in Christ so that we can do the good things He planned for us to do. No? Gaano ka ba kahalaga, di ba? Napakaganda, dahil siya pag-aralan natin Di ba? Number 1, God created you, di ba? Siya ang nag-create sa iyo This is how you are worth to God. At hindi lang yan, di ba? He gave His Son to you. Tignan mo, katumbas ka ng anak Nakita nyo, katumbas ka ng anak. Dahil kasi, bakit niya bibigay anak niya para sa'yo? Pagkatapos, ito pa, yung napaka-importante. God's Spirit lives in you. Nakita niyo kung gaano tayo kahalaga sa Diyos? Nakita ang tawag nga sa akin, we are God's masterpiece. Nakita, kung malaman mo po ito, kung gaano kakahalaga ng Diyos, alam mo, matitigil po yung tatlong bagay na ginagawa natin. Ano po yung tatlong bagay na yun? Yung copy, compare, and then yung project. Di ba? Naintindihan po ba natin yun? Yung copy, compare sa project. Di ba? Okay, umpisa tayo doon sa project. Ibig sabihin yung project kasi, dapat ganito ka sa akin Di ba? Parang ganun. Dapat medyo kiniliti ko nga si Sister Digna nung linggo, di ba? Diba? Sa totoo lang, malinis sa bahay yan Diba? Gusto niya, ganun din kalinis ako hindi yata ako ganun kalinis. Okay, ito nangyayari. Tama talagang, kaya nga, sabi nga sa Ilocan sao, mga salita. Siyempre nga naman siyempre yun siya di ba? Gusto malinis, hindi ako ganun. Dapat para maiwasan, kailangan talaga tingnan mo, hindi pala pwedeng ganun, magkakabanggaan talaga kayo. Dapat talaga mangunawa na lang. Okay, mangunawa siya. Patas ako naman, okay talaga maglilinis na lang. Amen? Alam niyo,
marami pong naipaliwanag sa atin na katotohanan dito sa They Show You Work na ito. Tapos yung copy ay yung compare, di ba? Yung ikinukumpara mo, di ba? Parang halos ganun din yung project eh. Ba't hindi ka naging ganito katulad sa akin? Hindi pala tama yun. Mali pala yun. Amen? Kasi sabi nga kaya nga meron tinatawag individual differences. Yeah. Nakita nyo, alam nyo, ito po, may iwasan po dito yung pagkababahagi. Yes. Maiwasan po rito, magiging komplementary po ang mga kaunawaan natin sa gawain at hindi yung competition. Yes. Napakalaga itong kung i-meditate po natin. Pero alam nyo, napakaganda yung copy. Ayan. Di yan ipaliwanag ko sa inyo, di ba? Meron mga, sabagay, meron mga gusto magbakasyon dyan sa isang taon na medyo yung ilaw Ikaw yun niya. Ito ang Paparetoke. Ito po, meron po may papakita po ako sa inyo katotohanan. Sabi nga po, Ay, video, na-miss na. walang maitatago. Okay, ito tinan nyo. Napakagandang, masayang pamilya, di ba? Di ba? Pero, Ay, mga anak. Ay, bakit nalilot mga anak nila? Nagparintek pa kasi. ano yung title? Man successfully his wife for ugly children. Yung parang yung nanay, tsaka nanay. Alam nyo, hindi naman ganyan eh. Alam nyo kung anong tuklasan niya? Ito po anong tuklasan niya eh. Tinan nyo. You cannot hide. Ayun. Ayan. Ito, Ito siya eh. Yung dati yun. Yung pala kamukha mo anak niya. Akala niya, hindi niya anak mo yan. Okay, so ito po yung aral eh, na mag-ingat tayo dahil kasi ang katotohanan po ay lalantad. Hindi naman siya ng asawa. Okay, lalantad at lalantad yan. Lalantad. Kaya nga sabi nga eh, you cannot hide it forever. You cannot hide it forever. Nakita nyo? Nakita ito po yung babala po sa atin. Tandaan nyo, we are God's workmanship. Amen? We are God's workmanship. Na kaya talaga magkontento lang talaga tayo dapat kung ano binigay po sa atin ng Diyos. Amen? Okay, so shocking, di ba? Shocking. Amen? Okay? So sabi po, there are no little people in the family of God. Okay? Every part is needed. Every part. We are all needed, so we belong to each other and each needs all the others, no? Every part, every role is important. Katulad po dun sa katawan ng isang tao. Diba? Eh kung kaya mapuputol yung isang daliri mo, diba? Abay, kulang ka na talaga. Alam nyo, katulad din po sa atin dito eh. Kailangan po natin ang bawat isa at kaparte po tayo eh dun sa katawan. Alam nyo ba ang sabi ng Panginoon na ang babalikan po niya rito, di ba? Kung babasahin po ninyo sa Mateo, ang sabi niya, ang babalikan po niyo rito ay ang kanyang katawan. Di ba? Gusto ba ninyo yung katawan eh pilay? Gusto ba niyo yung katawan eh abnormal? Nakita nyo? Nakita ito po yung kahalagahan natin eh. Kung alam po natin yung pamaraan na ginagawa sa atin ng Diyos, alam nyo, magsusumikap tayo eh. Upang sabi nga po, makuha natin yung kung ano yung abilidad. Para ang dadatnan po ng Panginoon, it is a normal body. Amen? So lahat po ay importante. Each of us finds our meaning. Ito po, pakinggan nyo. Each of us finds our meaning and function in life as a part of the body. In other words, you're only going to find it when you're connected to others in God's family. Okay? Makikita mo lang, okay, magagampanan mo lang yung abilidad mo kung konektado ka po dun sa katawan. Amen? Why? Because God says when you do it, it shapes your work and it shows your word. Amen? So kung alam mo yung abilidad mo at ginagampanan mo, diyan ka makikilala at diyan mo makikita kung gaano kakahalaga po sa mata ng Diyos. Okay? So there's a reason why you need to know your spiritual gift. Number 3, they share your worship. What do I mean by that? When you use the gift that God has given you, no? It is actually act of worship. What is it that makes God smile? Alam nyo, ito po, ang alam natin kung nagdadasal lang tayo para bang doon siya nasisiyahan kung nakipag-usap tayo.
Alam nyo, ang sabi nga po, worship is a lifestyle. Amen. Maski man naglalakad ka papunta sa metro, maski man nakasay ka na sa metro, pagkatapos kapag siya ang iniisip mo, kapag siya ang sabi nga po, inire-represent mo, alam nyo, it will make God smile. Amen. It will make God smile. Yes. So, they share your worship. No? Yan po yung rason eh. Kung bakit napakahalaga dapat natin malaman. They share your worship, no? The Bible says, no? Ang sabi po doon, ang sabi po doon sa John 15:8, when you produce much fruit, my Father is honored and glorified. Ano ibig sabihin? That when you use your gift correctly, no, God gets the glory. And if you don't use them, God doesn't. Amen? And then, God doesn't expect you, ito po, tandaan din po natin na, kasi kung minsan nakala natin, para mabigyan natin kasi ng Diyos, gawin na natin lahat. Okay, hindi po ganun yun. Diba? God doesn't expect you to be talented or gifted at everything. Amen? Ulitin ko, no? Hindi po umaasa ang Diyos na magagawa mo ang lahat. Amen? Okay? He just wants you to use what He has given you. Okay? Gamitin mo lang kung ano ibinigay sa'yo. Malalaman natin mamaya kung ano yung binigay na yan. Para yun ang gamitin mo palagi. Amen? So, there's a fourth reason why you need to know your gift, no? Yung pong, they share in your witness. They share in your witness. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 6, let your light shine in front of people. Then they see the good that you do, no? You praise that you do and praise your Father in heaven. Amen. When you use your spiritual gift, if only not make God smile, no, but it makes you happy. Alam niyo, ito po ang hindi niyo naunawaan sa sarili ninyo. Di ba nung nasa mundo po tayo, di ba kapag pinagmamalaki po natin sa sarili natin, tuwa-tuwa tayo, ano? Di ba? Luwalaki yung ulo natin. Hindi, pansin niyo, nung nasa mundo tayo, di ba? Kapag nagkakaroon ng topic, ano yung kinikwento mo? Posible yung kaibigan mo yung kinikwento. Sarili mo. Oo? Yourself. No? Pag kinikwento yung sarili mo, pagkatapos pag umalis ka, bola ko na naman sila. Napayabang ko na naman. Pagkatapos, masaya ka, di ba? Masaya ka. Tingnan niyo yung ginawa po sa atin ng Diyos, no? Babaligtarin niya yun eh. Okay, kapag may pagmamalaki mo siya, ba talaga tingnan mo, lumalakas sa iyo yung spiritual life mo. Ito po yung gusto ng Diyos eh. No? Ipagmalaki natin siya. Sa totoo lang, ganoon lang po sa isang mag-iibigan eh. Kaya napapamahal yung iniibig mo sa'yo, dahil siya nababalitaan niya eh, ay, lagi niya ako pinagmamalaki. Kita niyo yung nade-develop na pag-ibig. Nagigets ba ninyo? May bigla ba talaga kayo? Nagigets ninyo? Ano eh, si Christine, meron din iniibig yan, no? Di ba ganun? Kapag nalalaman niya na pinagmamalaki mo siya, di ba? Tingnan mo yung Masaya. Your love, nagiging stronger. Alam niyo, ganun din ang Diyos sa atin eh. Ganun din po ang Diyos sa atin. Adobo, magluluto. Kaya mag-ingat po tayo kasi kapag hindi natin siya pinagmamalaki, alam niyo, nagtatampo yan ang Diyos. Amen. Nagtatampo. Alam ba ninyo, seloso ang Diyos? Alam ba ninyo? Amen. Nakita nyo? Sulat sa Bible. Nakasulat sa Bible, ito yun. Dahil sabi nga, kaya nga, ingat tayo. Tama yung message kanina, talagang ingat tayo sa mga salita natin, sa Facebook, sa mga cellphone, di ba? Sa mga pananalita natin. Sabagay, talagang kung nandiyan pa yung kahinaan, talagang medyo gusto pa lumabas yan eh. Pero kung sakaling sabi nga po, magpasakop tayo sa presensya palagi, it's the grace of God, sa totoo lang. It is only through the grace of God. Sa biyaya lang niya. Amen? Okay? So if you are a follower of Christ, you are called to share your faith. Okay, ito na po. If they share your witness, alam niyo, papatungkol po sa evangelism. Pero alam niyo, kung minsan medyo titignan natin, medyo buburahin natin yung konsepto po natin sa evangelism. Marami natatakot dahil hindi nila alam. Baka nila, kailangan mag-memorize ako ng verse, kailangan alam ko yung kung ano mag-start, kailangan alam ko kung ano yung unang gagawin ko. Parang ganun eh, di ba? Kaya napakarami ang natatakot mag-evangelize eh. Watas ang natatakot mag-witness.
Pero alam niyo, kung titignan po natin, meron nga po, may narinig ako one size does not fit all. Kasi akala kasi natin na kapag yung gusto mag-evangelize, kailangan matuto ka doon sa mamaraan nila, parang ganyan. Ba? Pero alam niyo, dito sa abilidad na binigay sa atin, kaya sabi nga, meron tayong individual. Yung individual differences na yan po yung gagamitin ng Diyos upang makapag-evangelize ka, upang makapag-witness ka. At sa pamanong paraan. Saan natin makikita yan? Okay, ito po. Meron pong 1, 2, 3, 4, 5, limang pamamaraan na ito po yung buhay ng mga, sabi nga, ginamit ng Diyos na nagkakaiba mga pag-uugali. Una po si Pedro, pangalawa si Pablo, at si John. Yung pinagaling ni Jesus, si John chapter 9, yung bulag. Pagkatapos si Luke, si Matthew pala, si Matthew. Pagkatapos yung nakakilala sa Panginoon, si John 4, yung babae, no? Babaeng Samaritana. Okay. Ito po, kay Pedro po, ito po yung tinatawag na confrontational approach. Confronta, ibig sabihin talaga yung agresibo. Ha? Nangyari po ito sa Acts chapter 2, no? In the day of Pentecost, Peter stood and took the confrontational approach to evangelism, which is very direct. No? Tandaan po natin sa chapter 2 ng Acts po. Sabi niya, look, sabi ni Pedro, diba? Sabi niya, God sent His Messiah, you kill Him and you're in big trouble. Kita niyo? Diretsahan yung ginawa ni Pedro. Diba? Nung nagkakatipon po sila doon sabi nga po, doon sa Jerusalem, alam niyo kung ilan ang tumanggap doon sa mensaheng yun? Yung confrontational style. 3,000 po yung tumanggap. They were cut to the heart. Ibig sabihin, meron pong anointing yung sinabi ni Pedro. Na kahit ang sabi po ng Biblia, 3,000 ang tumanggap. Binigyan nila ang buhay nila sa Panginoon Hesus Kristo. Nakita nyo, may mga pamaraan pa lang ganun, ibig sabihin. Okay? So, kung sakaling ganun po, ka-agresibo ka, katulad ni Pedro, alam natin kung galing Pedro, sabi ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, tawagin mo ako dyan sa kinalalagyan mo. Halika, sabi niya gano'n, lumakad siya. Nakita nyo? Pagkatapos, sabi niya, Panginoon, kung sakaling papatayin ka, mamamatay na rin ako kasama mo, sabi niya gano'n, di ba? Sabi ng Panginoon, 3 beses mo kita tuwa. Totoo nga po, 3 beses. 3 beses ka, di ba? 3 beses. Pagkatapos tinawag, agresibo ni Pedro, ni Pedro, nung pumunta na yung mga kawal, di ba, tinagpas niya yung, di ba? Gano'n siya ka-agresibo. Yes. Kaya nyo? Ganyan po yung mga ugali na meron pong mga agresibong katulad natin. Nakita na yung pamaraan ng pag-evangelize niya, di ba? Pinatay niyo siya sabi gano'n. Pinatay niyo yung Messiah. Pagkatapos alam niyo, tumanggap sila. Nakita niyo, may pamaraan pa ng ganyan. Amen? Patas kaiba naman pamaraan ni Pablo. Ang pamaraan ni Pablo, no, na kung saan, sabi nga po, kung babasahin natin sa Acts 17 naman, doon sa Areopagus, ito po yung mga court na mga kung saan yung mga matatalino nagtitipon-tipon na pinag-uusapan kung ano mga bagay-bagay. Alam niya, napunta po doon si Pablo Pagkatapos, sa katalinuhan ni Pablo, kasi paglalakad niya po doon sa ng Thessalonica, meron siya nakita sa rebulto doon sa isang Diyos na hindi kilala. meron silang Diyos na gano'n hindi kilala Alam niyo, ginamit po ni Pablo yun Alam niyo, nakita ko doon sa street ninyo, meron kayong rebulto na isang Diyos na hindi niyo kilala. Ipapakilala ko sa inyo ngayon. Nakita niyo, yung mga maraan na kahit intellectual. Amen? Napit gano'n yung mga maraan na talagang ginamit ni Pablo. Marami din tumanggap doon sa mga matatalinong nandun. Sa intellectual style yung ginawa niya. Patapos ito naman yung testimonial. Yan, testimonial. Ito napakahalaga yung testimonial. Nangyari ito doon sa John chapter 9, yung paborito ko laging pinapaliwanag sa inyo. Diba, naglalakad sila, nakita na yung bulag, diba? Tapos sabay, bibigyan ko ng konting medyo kwento. Kasi napaka-importante yung kwento yung aral na makita natin doon. Sabi ng mga alagad, nagkasala yan, nakasala ama niya, magulang niya, kaya nabulag. Diba? Ganun pa na ako minsan ng mga tao Panisi, di ba? Panisi. Pero sabi ng Diyos, hindi sila nagkasala, kundi gusto ipakita ng Diyos ang kalulatian niya. Lahat po ng bagay, kahit kayo na nag-pray po kami, yung nangyari po dun sa dilubyo sa Pilipinas, no? Okay, alam natin that this is a broken world, di ba? Pero
Sabi nga, hindi panisi yung pananaw natin doon, hindi gusto ipakita ng Diyos yung kalwatian niya doon. Amen? Kahit yung mga ganitong bagay, magagamit ng Diyos. Lahat ng bagay magagamit niya. Sa paanong paraan, as long na magpapagamit po tayo. Ba? Okay, magagamit niya as long na magpapagamit po tayo. Okay? So, gumaling, no? Nakakita ngayon yung bulag na yon. Ito po yung testimonial niya. Sabi niya, here's what I know, sabi niya nung tinanong siya. I used to be blind, now I can see. Sabi niya nun, deal with it. Okay? Are you going to arch with my experience? Ano? Katulad po ninyo, di ba? Kaya nga, ito nga po yung mensahe kanina tintini. Kung merong pagbabago sa buhay ninyo, alam nyo, napaka-epektibo pong patotoo yan. Maski man hindi ka nagsasalita, tatanungin ka nila eh. Diba? Ano ba nakaya mo? Nagkaganyan. Pasok na pasok ngayon yung mensahe mo, di ba? Kasi nalaman ko katotohanan at ang katotohanan palaya sa akin. Nakita nyo? Simple-simple mga sasabihin ninyo eh. Di ba? Ba't sino ba dito ang taong ayaw, di ba, ang buhay na taglay-taglay mo? Amen? Kaya nga lang, maging consistent ka. Kaya napakahalaga talaga yung maging consistent tayo. Kasi kung minsan kapag nakitaan tayo ng kwan, ganun sila, judgmental sila. Pero kung sakaling consistent ka, alam nyo, talagang kakapit at kakapit sa kanila yun. Amen? So, iyon po yung testimonial style, no? Tapos ito naman si Matthew, ito naman yung a party with a purpose. Yan. Kung babasahin po natin doon sa Luke chapter 5:29, no? Nakita ng Panginoon, nakita ni Mateo yung pamaraan ng Diyos ng Panginoon. So sabi niya, magpatawag ako ng party ngayon, di ba? So sa Luke chapter 5:29, tinawag niya ngayon yung mga tax collectors sa mga barkada niya. Tapos inimbita niya ang Panginoon Jesus. Ayun, doon ngayon nakapag-preach ang Panginoon Jesus. Party with a purpose. At mahilig tayo dito mga party-party. Kahit nung si Winnie nag-party sa kanila, talagang niyaya kami. Ayan, nagkaroon ng purpose yung party. Kaya nyo, magagamit po ng Diyos ang mga ganyan. As long, sabi nga, na magpapagamit ka. Amen. Amen? Iyon po yung mga pamaraan. Pagkatapos yun na po, yung invitational approach naman sa John chapter 4 verse 24. Di ba? Nung sinabihan ng Panginoon Jesus yung babae, di ba? Nagulat ang babae, di ba? Sabing ganun, eto na yung Messiah na siyang hinahanap namin, sabing ganun. Nang kahit anong ginawa niya, sabi niya, come and see, sabing ganun. Eto lang yung sinabi niya eh. Come and see a man who told me all things I did, no? Could this be the Messiah? Alam niyo yung buong, sabi nga, the whole town sumama sa kanya. Nagsabi niya. Nakita niyo? Kasi na-experience niya eh. Nalaman niya, nabuksan yung kaunawaan niya. Ibig sabihin pala, hindi lang siya naghahanap, kundi ang lahat pala mga nandoon naghahanap. Naghihintay dun si Messiah. Nakita niyo, simple-simple yung mga ginagawa nila. Simple-simple. Alam niyo, wala naman silang mga binanggit na verse eh. Nakita niyo? Basta may nangyari sa kanila na kaya nasabi nila. Na kaya tayo, napakaraming nangyari sa atin, na kaya marami tayong masasabi. Amen? Tapos ito, yung last, yung Tabitha sa Acts chapter 9, no? Acts of love and service done in the name of Christ. No? Parang ito yung Mother Teresa nung kapanahonan niyo. No? Na mahilig siyang tumulong, tapos mahilig siyang magserbisyo sa mga nangangailangan. Alam niyo, kung babasahin natin ang kwento nito, no? Alam niyo, namatay itong si Tabitha eh. Namatay doon sa good deeds na ginagawa niya. Siguro, nasobrahan yata, namatay siya. Pero alam niyo, hindi nagpabaya ang Diyos. Pumunta si Pedro eh. At sa magitan ng Pedro, alam niyo, nabuhay yung Tabitha na yun. At nagpatuloy doon sa paggawa. Nakita niyo, ganun po ang mga pamaraan. Nakita niyo, sa good deeds na nagpapatutuo ka rin, no? At sabi nga po, acts of love and service done in the name of Christ. Magagamit po lahat ng Diyos. Magagamit po lahat ng Diyos. Kaya meron pong gift ang bawat isa. Kaya sabi nga po, hintayin lang natin na talagang kapag magbunga yan, aanunin mo. Ganyo, ito po yung makikita natin doon sa isang video na gusto kong makita.
natin eh, yung ginagawa natin. Yes. Kaya hindi tayo nananatili lang dito. Amen. At in His time, talagang yan po ang magiging resulta ng ginagawa natin. Amen. Amen. So, okay, let's review, no? And then, sabi nga po, look at these 4 gifts again that God has given us. Number 1 is God, gift of forgiveness. And then number 2 is gift of eternal life. Number 3 is gift of His Spirit. And then gift of the special abilities. Okay. Give those of you the moment you step across the line. Nung tinanggap mo po ang Panginoon Jesus. Amen. Package din po yun. Yung 4 na yun ay kasamang tinanggap mo. Amen. Forgiveness, eternal life, okay, the Holy Spirit, and then the special abilities. So, wala kang palusod doon. Wala kang palusod doon. Okay, ito nga po ang tanong ko sa inyo. Kung sakaling nagbigay ka sa kaibigan mo ng isang regalo, dinala mo sa bahay nila. Diba? Tapos pagkaraan isang taon, bumalik ka sa bahay na yun. Nakita mo yung gift, Oo. hindi pa nabubuksan. Ano kaya ang Daramdam ka. Tatampo. yan? Okay, alam niyo yan, ha? Alam niyo, sinasabi niyo kung ano. Ito nga yung tanong eh. Okay. Binigyan ka ng gift na yan. Nabuksan ba lahat yan? Nabuksan ba lahat yan? Sabi niya, aw. Sabi niya, aw. Okay.